Live mula sa TV5 Media Center Reliance. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang 28th KBP Golden Dove Awards at 13th Makatao Awards Best TV Newscast. Frontline Pilipinas. Manyak na taxi driver gustong mag-iba ng daan at may malaswang inutos sa kanyang pasahero. Ang service ko. Ang call niya, ayun mo po yung bangko. May waga po. Road rage naman. Walang usap-usap, rider, sinampal agad at sinuntok pa ng nakaalitan niyang sakay ng pick-up sa Bulacan. Birthday celebration ng mga pulis sa Negros Oriental humantong sa massacre. Pulis na sobra raw nalasing, pinagpabaril ang tatlo niyang kabaro pati na ang isang babae. Babaeng panay TikTok daw ang inaatupag, hinostage, sinakal ng sintron at tinutukan ng baril ng kanyang kinakasama. Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte parehong posibleng maharap sa impeachment. Gate ng Malacanang, walang Mary Grace Piatos ang Pangulo. Maraming may trangkaso at nagkakaubusan na raw ng gamot. Pantay panahon naman ang posibleng unang bagyo ngayong taon. At eto na nga ang mga big winners sa prestihiyosong 2026 Golden Globe Awards. Kabilang na ang K-pop Demon Hunters na gumawa ng kasaysayan. Wala nang usap-usap, sampal at suntok agad ang inabot ng isang rider sa nakalitan niyang sakay ng pick-up sa Bulacan. Ang ugat ng road rage na yan, ang muntikang salpukan ng pick-up at motor. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Sa intersection ng Barangay Iba sa Hagonoy, Bulacan, muntik na magkabanggaan ang pick-up at motorsiklo. Mabuti na lang, nakahinto agad ang motor. Huminto rin naman ang pick-up. Pero ang lalaking pasahero nito, gigil agad. Binato niya ang rider at backride ng motor. Hindi pa siya nakontento, bumaba siya at walang usap-usap na nilapitan ng rider, sabay sampal. Umawat naman ang driver ng pick-up. Pero beast mode malala ang pasahero, kaya humabol pa ng suntok sa rider. Matapos niyan, doon lang siya muling bumalik sa sasakyan. Ang driver naman tila nakikipagtalo pa sa nakaalitang motorista at umalis din kalaunan. Nakausap ng News 5 ang sinaktang rider pero magbibigay lang daw siya ng pahayag kapag nakapag-medical legal na. Sa inisyal na impormasyon, sa Barangay Santa Monica nagsampa ng reklamo ang rider. Nakatakda silang magharap bukas ng driver. Sinusubukan pa naming kunin ng panig ng nanakit na sakay ng pick-up at ang driver nito. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard de la Peña, News 5. Patanong-tanong pa sa menu ng milk tea shop ang isang lalaki sa Valenzuela City. Kunwari pang customer pero kawatan pala. Biniktima niya ang isang babaeng kumakayod sa trabaho habang nag-aaral. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Masdan ng lalaking yan sa tindahan ng milk tea sa Barangay Bignay, Valenzuela City. Sa una, tumitingin siya sa menu hanggang sa nagtanong sa abalang tindera. Maya-maya, sumenya si kuya ng sandali. Biglang nag-cellphone at naglakad palayo. Kaya ang tindera umalis na rin. Pero wala pa mang isang minuto, bumalik ang lalaki. Mabilis ang dinukot mula sa maliit na bintana ang naka-charge na cellphone. Agad siyang sumibat. Inireport na yan sa barangay. Nang magsagawa ng backtracking, nakita ang kawatan na nakasakay na ng bisikleta at nakasuot ng face mask. Hindi po namin siya mamukha ng residente namin siya. Baka ito'y taga ibang city po kung sakali. Doon po kasi sa Hulu Street, sir, boundary po siya ng Liano, Caloocan. Kaya po marami rin pong mga dayuhan sa amin sa area na yon. Kwento ng biktima na si Irish Shaen Opema. Una nagtanong ang kawatan kung ano ang kanilang mga paninda. Pero dahil umorder, saglit din daw siyang umalis para magpabarya. Pumasok po ako sa loob kasi po nagpabarya ako. Tapos po, yung kasama ko, naguhugas rin po siya. Then, pagbalik ko po, nakita ko na lang po na nakalaylay na po yung charger ko. Panawagan ng biktima na isang working student, maibalik ang kanyang cellphone. Sana po mabalik yun na po yung phone ko kasi po sobrang importante yun po. Yung ibang access ng mga ibang ano ko, may maribang ako, nandun din po yung mga password, yung account ko sa school, nandun din po.
And lahat po talaga ng access po nandun talaga sa cellphone ko. And ginagamit ko rin po yun sa everyday life kasi nagtatrabaho po ako as a working student. Tinutugis na ang suspect. Nagbabalita mula sa frontline. Gary De Leon, News 5. Dito naman tayo sa Davao del Norte. Isang sugatan ng masunog ang maliit na gasolinahan sa Panabo City. Nilamon ng malaking apoy at makapal na usok ang gas station. Nadamay pa ang isang bahay at sasakyan. Isinugod din sa ospital ang isang 21 anyos na lalaki dahil sa second-degree burn. Tumagal ng isang oras ang sunog bago tuluyang naapula. Aabot sa higit 300,000 pesos ang danyo sa sunog. Pero iniimbestigahan pa rin ang pinagmulan ng apoy. Nababagalan sa pag-rescue ang mga kaanak ng natabunan sa gumuhong landfill sa Cebu. Paliwanag ng mga otoridad, nag-iingat lang sila dahil baka mas lalong mamaon ang mga natabunan. Live mula sa Cebu City, nasa frontlining balita si John Aroa ng News 5 Visayas. John, anong latest dyan? Julius, 72 oras na ang nakalipas. Nasa 28 pa ang pinaghahanap. Umakyat na sa 8 ang kumpirmadong nasawi sa gumuhong landfill sa Binalao, Cebu City. Rinig ang nakakakilabot na pagguho. Yan ang kuha ng aktwal na landslide sa kabundok na basura mula sa isang landfill sa barangay Binalao, Cebu City, Huwebes ng hapon. Patay sila. Isang waste facility na nakatayo sa paanan ng bundok kung saan higit 50 ang natabunan. 26 na tao ang nakuha sa hukay, 8 sa kanila ang nasawi, habang nagpapagaling pa sa ospital ang 18 iba pa. Dahil mahalaga ang bawat minuto para mailigtas ang mga natrap, may ilang tila nababagalan sa rescue operation. Napakabagal talaga. Napakabagal dahil kasi kita ng view nila na hindi kakayanin ng mga rescuer yun. Sana naman nag-implement sila agad ng initiative na mapabilis. Naghintay sila, nag-deploy sila ng mga disaster team o rescuer dyan. Pero parang walang nagawa. Parang mga puro supervisor lang. Paliwanag ng opisyal, ginagawa ang lahat para masagip ang mga natabunan ng guho. Matinding pag-iingat daw ang ginagawa dahil posibleng may lalong mabaon ang mga natabunan. Ayon kay Cebu City Mayor Nestor Archival, may signs of life na nadedetect gamit ang kanilang aparatos. The building is actually metal building. All of the parts are interconnected to each other. Now, if we want to bring the structure up, certainly they will be in the middle. Sa makuan sila, mapiit sila. We cannot just simply cut the pieces because number one, there is actually gas spewing. If we have the big spark, then it will catch fire. And that would be very disastrous to the people who are trapped and at the same time to our rescuers. Dagdag pa ng alkalde wake-up call ang trahedya para mas higpitan pa ang pagbibigay ng permit at inspeksyon sa mga landfill. Inaiimbestigahan na rin sa Senado ni Senador Amy Marcos ang gumuhong landfill. Gustong matukoy ng senadora kung sino ang may pananagutan sa nangyari at kung konektado ang pagguho sa nagdaang lindol sa Cebu noong Setyembre. Dahil sarado ang operasyon ng gumuhong landfill at para masiguro na din maapektuhan ang pagkolekta ng basura sa lugar, pansamantalang dadalhin sa 2 waste facility sa Mandawi at Consolacion, Cebu ang mga makukolektang basura. Julius, ongoing pa rin ang rescue and retrieval operations. Bawal na ang mga kaanak at media na pumasok sa labas kahit sa labas ng perimeter ng landfill. Umaasa ang mga kaanak ng biktima na mahuhukay pa ng buhay ang kanilang mga mahal sa buhay. Sigaw ng pamilya, hustisya para sa mga biktima ng trahedya. Julius. Maraming salamat, John Aroa. Bistado ang higit 114 million pesos na halaga ng shabu mula sa mga package sa isang warehouse sa Pasay City. Ang droga itinago sa mga mababasaging bola. Yan at iba pa sa frontline report ni Gary De Leon. Isa-isang binasag ang mga malabolang figurine na ito na natagpuan sa isang warehouse sa Pasay City.
Natagpuan ang mga ito mula sa 4 na kahon ng mga package. Nang mabuksan, tumambad sa mga ito ang mga plastik ng inihinalang shabu. Ayon sa mga otoridad, may timbang na higit 16 kilograms ang mga nakuhang shabu na nagkakahalaga na higit 114 million pesos. Nabisto ang mga droga matapos idaan sa x-ray screening at canine inspection ng mga package. Sa interdiction operation ng mga otoridad, inaresto ang 3 sospek na konektado sa mga nasabat na shabu. Calaboso ang isang high-value drug personality sa bypass ng PIDEA at PNP sa Molino Paliparan Road, Bacoor City, Cavite. Nasabat sa kanya ang 200 grams ng pinaghinalaang shabu na nagkakahalaga na higit 1.3 million pesos. Sa Taguig City, timbog ang 2 drug suspect sa hiwalay na operasyon ng mga pulis. Nakumpiska sa kanila ang higit 400,000 pesos na halaga ng shabu. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Nang dahil umano sa sobrang kalasingan, minasakir ng isang pulis ang kanyang 3 kabaro at isang babae. Kabilang sa mga pinatay ang hepe na nagse-celebrate ng kanyang birthday. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Nag-uusap ang 4 na lalaking pulis sa loob ng isang resto bar sa Sibulan, Negros Oriental. Tumabi ang isa sa 2 pulis na nakaupo habang may pinuntahan ng isa pa sa likuran nila. Maya-maya tila may tinawag itong isang babae at pinalapit sa cashier. Matapos makipag-usap ng babae sa cashier, pinaupo siya ng pulis sa tabi ng 3 pulis ng kasama niya habang umupo naman ang isang pulis sa kabilang table. Nag-usap-usap ang babae at 3 pulis. Ilan saglit lang, tumayo ang isa sa kanila sa kanya binaril ang babae. Ilang beses niya itong binaril saka umalis. Maya-maya, bumalik siya saka binaril pang ulit ang babae. Doon na tumayo ang mga kasama niya at sinundan ng sospek. Sa isa pang anggulo ng CCTV, makikitang pinaupo ng sospek ang gwardiya ng bar bago ito tuluyang umalis. Inabutan pa siya ng isa sa mga kasama niyang pulis, saka siya inakay palabas ng bar. Hindi na nakita sa video pero sumakay raw ang 4 na pulis sa kotse saka umalis. Hindi pa man sila nakakalayo, pinagbabaril din ng sospek ang 3 pa niyang kabaro. Meron pong mga report na parang pinagkakaisahan siya ng mga kasamahan niya sa intelligence unit ng nasabing municipal police station. Nagtalo-talo po sila. At hindi po nila napansin na meron pa po siyang issued firearms doon sa loob. Kaya nagsimula po yung barilan po sa loob ng sasakyan. Patay ang 3 pulis, kabilang ang kanilang hepe. Base sa investigasyon, birthday ng kanilang hepe, kaya nagkayaan sila magbar. Selos ang isa sa mga unang tinitingnang anggulo, pero pinabulaanan na yan ng mga pulis. Tinanggal na po nila yung anggulo na tungkol po sa babae. Ito po ay ina-attribute nila sa sobrang kalasingan. Nagsimula pa po yung kanilang inuman sa loob pa lang ng police stations. At ang dire-diretso po nila, itinuloy po nila sa nasabing resto bar. Matapos naman ng massacre, kusang sumuko ang suspect. Na-inquest na siya sa kasong multiple murder. Mariin namang kinandina ng Negros Oriental Police ang krimen at nanawagan ng hustisya. Nakikiramay rin sila sa kaanak ng kanilang mga kabaro. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Parehong posibleng maharap sa impeachment sina Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Pero giit ng Malacanang, walang Mary Grace Piatos ang Pangulo. Narito ang aking report. How many times do I have to say that? I didn't want impeachment. Lahat ng kakampi ko sa Kongreso hindi nag-file ng impeachment complaint. Ganito ang tono ni Pangulong Bongbong Marcos nung nakaraang taon nang tanungin tungkol sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ngayong may niluluto ang ilan na umano'y bagong impeachment laban sa Vice-Presidente na posibleng isampa sa Pebrero, tila nag-iba na ang ihip ng hangin. Tinanong natin dyan. Dahil sinabi po natin, tinatanong na po ng MPC kung anong inyong magiging reaksyon sa mga nababalitang magsasampa ng impeachment complaint laban kay sa Vice-Presidente. Ang tanging tugon lamang niya sa akin ay kung ano po ang pagtrato sa pag-iimbestiga sa flood control projects, mga anomalyang flood control projects. Ganon din po ang gawing pagtrato sa paggagawa or sa pag-iimbestiga patungkol dito sa impeachment complaint laban kay VP Sara. Sabi ng Malacanang, hindi pa kasi napagtanto noon ang lawak ng issue. Pero hindi lang kay VP Sara, kundi kay Pangulong Marcos may nagbabansyang impeachment complaint. Sabi ni House Deputy Minority Leader Representative Edgar Erice, may pro-Duterte groups na gustong maghain ng impeachment complaint laban kay PBBM dahil sa umano'y betrayal of public trust.
Hindi raw kasi niya napigilan ang ilan sa kanyang mga kaalyado na abusuhin ang budget insertions. The president allowed and signed the 3 budgets which contained the anomalous projects. Kung pinabayaan, that's inexcusable gross negligence. Inalok umano si Erice ng pro-Duterte groups na i-endorso ang impeachment complaint pero tumanggi ang kongresista. So mas maganda kung hindi ako endorser, so I would leave an open mind and magiging fair sa decision ko. So, yun ang unang reason. Kaya sabi ko, I would rather just participate in the Committee on Justice. Pangalawa, ang reason ko, siyempre, they are pro-Duterte groups. Hindi naman ako identified with the Dutertes. I'm a member of the Liberal Party. So, Ang Malacanang, tinawag lang na chismis at pamumulitika ang nagbabadyang impeachment complaint. Hindi raw ito alintana ng palasyo dahil tiwala sila na makikita ng mga mambabatas na walang ginagawang mali ang Pangulo. Sa mga supporters po ng Vice Presidente na nagnanais po na magsampa ng impeachment complaint, mas maganda po siguro bago magturo at tumingin sa iba, tulungan muna nila ang idolo nila. Unang-una dahil ang usapin dito, ang impeachment complaint ay hindi ito pang media lamang. Hindi ito panakot lamang. Mas maganda po na masagot ang mga issue dahil sinasabi nila ang paglalabas di umano ng balak ng mga supporter ng mga Duterte na magsampa ng impeachment. Sinasabi ng iba, ito para makaiwas di umano ang Vice Presidente sa mga isyung paglustay at mga di umanong pagtanggap ng pondo, milyong-milyong pondo mula sa mga drug lords. Hindi po siya nagnakaw ng pera. Pangalawa, siya po ang nagpapaimbestiga sa mga maaanumalyang flood control projects at maaaring naging sanhi ng korupsyon. Pangatlo, wala po siyang Mary Grace Piatos. Sa ngayon, business as usual si Pangulong Marcos. Lilipad siya ngayong araw patungong United Arab Emirates para dumalo sa Abu Dhabi Sustainability Summit. Doon, inaasahan ding lalagdaan ang Comprehensive Economic Partnership Agreement at Defense Cooperation Agreement sa pagitan ng Pilipinas at ng UAE. Tatayo bilang caretakers sina Executive Secretary Ralph Recto, Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella at Social Work Secretary Rex Gatchalian habang nasa working visit ang Pangulo. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Nagpasa rin naman si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte sa mga mambabatas na posibleng sumuporta sa nilulutong panibagong impeachment laban sa kanyang kapatid na si VP Sara Duterte. Tila minamadali raw ang pagpapatalsik sa bise. Aniya sa Frontline sa balita si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Nagbabala si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte sa kapwa mambabatas kaugnay sa nagbabadyang panibagong impeachment laban sa kapatid na si Vice President Sara Duterte. Ayon kay Congressman Paulo, huwag daw sanang ipasa sa taong bayan ang desisyong matagal nang niluto ng iilan. Tanong ni Pulong, taong bayan ba ang kinausap o ang administrasyon at may hawak ng budget at kapangyarihan? Tila may script daw ang nilulutong impeachment at minamadali. Unang sinabi ng Makabayan Black na handa silang maghain ng panibagong impeachment complaint laban sa bise sa Pebrero. Si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga hindi raw pipirma sa panibagong impeachment kay VP Sara. Bagamat naniniwala siyang kailangang busisiin ang paggastos ng confidential funds, mas mabigat umanong issue kung gagamitin ng administrasyon ang pondo ng bayan para impluwensyahan ang mga mambabatas na suportahan ang impeachment laban sa bise. Para naman kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, dapat i-verify ang mga testimonya ng nagpakilalang bagman na si Ramil Madriaga kung gagamitin ito sa impeachment complaint. Unang ibinunyag ni Madriaga na mula sa Pogo at drug lords ang ginamit na election funds noon ni VP Sara. Isinumite na sa ombudsman ang testimonya ni Madriaga. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5.
Nagkakaubusan na ng gamot sa ilang barangay health center dahil sa pagdami ng nagkakatrangkaso. May kinalaman kaya dyan ang super flu? Nasa frontline na balitang yan si Ian Suyu. Pagkatapos ng paputok at paingay noong salubong sa bagong taon, putukan naman ng mga ubo at trangkaso ang uso ngayong malamig na ang panahon. Sa Santa Ana sa Maynila, marami na rin daw ang tinamaan ng trangkaso. Ang barangay 189, naubusan na raw ng stock ng mga gamot dahil sa sunod-sunod na nanghihinging mga residente. Since nung December, bata, matanda, tapos lagi rito naubos yung aming paracetamol, tsaka yung sa mga bibi. Para iwas hawaan, ngayong ubusan ng gamot, marami ang naka-face mask muna, gaya ni Lola Presi. Doble ingat daw siya lalo't kagagaling niya lang sa trangkaso. Yung Diyos ko, nanghihina yung katawan mo. Tapos may ubot sipon. Sabi nila, bakit daw ako nagpe-face mask? Sabi ko, para sa kaligtasan din natin, lalo na kaming mga senior. Madali nang mahawaan. Ayon sa eksperto, normal daw na dumarami ang nagkakatrangkaso dahil sa pabago-bagong panahon. Malaking bagay ang climate change, ang seasonal influenza. Usually talaga tumatama yan doon sa, halimbawa sa Philippines. It usually starts during the rainy season, no? But December and early part of January, nag-i-extend pa yan ng January hanggang February kasi nga may mga years na malamig pa rin ang later part ng January. Kasabay niyan, kumakalat naman ang tinatawag na super flu sa ilang bansa sa Europa, maging sa Canada at Amerika. Pero ayon sa Department of Health, walang dapat ikabahala ang mga Pilipino sa banta ng super flu. Sa tala ng DOH mula January 1, 2025 hanggang December 27, 2025, umabot sa 63 ang kaso ng super flu sa bansa. Lahat sila ay magagaling na. Ayon sa eksperto, ang super flu ay isang seasonal na uri ng influenza. Halos pareho lang din ang mga sintomas nito, kagaya ng sa ordinaryong flu, tulad ng ubo, sipon, lagnat at sakit ng kalamnan. Pero dapat pa rin daw na mag-ingat, lalo na ang mga matatanda at may comorbidity o yung may mga iba pang sakit. Sana nabakunahan sila. Vulnerable patients na walang bakuna kasi sila yung triple na pwedeng makakuha ng influenza at pwedeng mag-lead into complications. Sa ngayon, wala pang naitatalang bagong kaso ng super flu. Pero posible pa rin daw na mas lumawak ang hawaan ng ordinaryong trangkaso matapos ang holiday season at traslasyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. May bawas singil sa kuryente ang Meralco ngayong Enero. 16 centavos ang mababawas kada kilowatt hour. Katumbas yan ng 33 pesos na bawas sa sa bill ng kumukonsumo ng 200 kilowatt-hour kada buwan. Ang pagbaba ng singil ay bunsod ng mas maliit na transmission at generation charge dahil sa mas mababang presyuhan sa wholesale electricity spot market. Maglalabas daw ng bagong formula sa pagbabudget ang DPWH para maiwasan ang korupsyon. May mga sinibak ding opisyal na iniimbestigahan sa pagkakasangkot sa iba't ibang issue. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Sa gitna ng kontrobersya sa mga maanumalyang infrastructure at flood control projects, sinibak sa pwesto ang ilang opisyal ng DPWH. Iba't ibang issue ang kinasangkutan umano ng mga opisyal. Kabilang sa mga tinanggal ang mga regional director mula Ilocos Region, Calabarzon, Bicol Region at Central Visayas. Sibak din sa pwesto ang mga assistant regional directors mula Mimaropa at Bicol Region, habang mapapalitan na rin ang district engineers ng Manila 3rd District at South Manila District Engineering Office. We are officially relieving today for various reasons, no? Specifically because there are ongoing investigations here, which I cannot fully disclose to you. But suffice it to say, we are investigating a lot of people in the department. Ibinunyag din ni DPWH Secretary Vince Dizon na tetestigo siya sa pagdinig sa kaso ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico sa Sandigan Bayan sa susunod na linggo, January 20. Kaugnayan sa maanumalyang road dike sa Oriental Mindoro na proyekto ng SunWest, ang kumpanyang itinayo ni Ko. Ako ang complainant sa marami sa mga kasong to. Makikita nyo kung magtitistigo sa mga susunod na linggo, susunod na buwan. Nang matanong si Dizon tungkol sa Cabral Files, muling iginiit ng kalihim
na walang basbas mula sa kanya ang pagkuha ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste sa mga dokumento. Ang may basbas sa akin, yung allocations per district. Pero yung pagkuha ng files na nakita nyo namang ginabas na ng mga dating staff ni Undersecretary Cabral at yung pagkuha ng files sa isang computer, walang basbas sa akin. May hawak daw na kopya ng files ang ombudsman at ipinapaubaya na ni Dizon sa kanila ang paglalabas nito. Para maiwasan namang maulit ang anomalya sa isyu ng allocables, sinabi ni Dizon na gumagawa na sila ng bagong formula sa pagbabudget. Masisiguro na raw na napupunta sa tama ang pera ng taong bayan. Kailangan ayusin na rin natin once and for all yung budget planning process. Punot dulo ng problemang yan is yung maling paglalagay ng mga proyekto sa budget. Paano nakakalusot ang mga proyektong dahil magkakasi ganito o si ganyan, nakakalusot na lang yung mga proyekto yun, ginagagay sa budget. Kahit na walang plano, kahit na hindi ini-endorso ng mga regional development councils, provincial development councils. Bukod sa pagsugpo sa korupsyon sa ahensya, prioridad daw ng DPWH ngayong taon ang pagkukumpuni sa mga pangunahing kalsada. Sabi ng DPWH ay malapit nang matapos ang pagpapagawa ng ilang bahagi ng EDSA. At kapag natapos yan ay sunod na mga ayusin itong C5 na marami na ring sira dahil daanan ito ng truck. Tatapusin na rin daw ang mga tulay at kalye na taon na ang binibilang sa pagpapagawa. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga umaarangkadang showbiz balita ngayong Lunes. Sa panahong bahagi na ng araw-araw nating pamumuhay ang internet, paano na lang kung allergic ka sa Wi-Fi? Yan po ang kwento ni Norma, played by Sue Ramirez, sa 2018 film na Ang Babaeng Allergic sa Wi-Fi. Kaya from internet obsessed, mapipilitan siyang magpakalayo-layo sa lugar na hindi abot ng teknolohiya dahil nga po sa isang di pangkaraniwang sakit. Kung walang Wi-Fi, may chance pa kaya si Norma for a real connection? Abangan po si Sue Ramirez sa Cine 5 Primetime mamayang 8:45 p.m. Eto pa nga, all set na ang fans para sa red carpet premiere ng launching movie ni Robin Angeles at Angela Muji na A Werewolf Boy. At live mula po sa Mandaluyong City, nasa frontline ng balitang yan, si News 5 Entertainment Correspondent Von Belinario. Von? Abangan niyo po ako sa Project Yogi. Nako, Jervy, grabe na nga yung excitement dito sa isang mall sa Mandaluyong City para nga sa red carpet premiere ng A Werewolf Boy na pinagbibidahan ni Robin Angeles at Angela Muji. Kanina nyo, kung makikita nyo rito, no, nag-i-start na nga yung red carpet kung saan rumarampa na yung mga kapatid stars at Viva artists na susuporta nga dito sa red carpet premiere. At sa bahagi kung dito, makikita na natin, sobrang dami na ng fans na nag-aabang para sa Rabjen. Ito nga ang ang kauna-unahang pelikula ni Robin Angeles at Angela Muji at ito rin ang kauna-unahang Filipino film na ipapalabas ngayong taon o this 2026. Kaya naman itong opening salvo ng Philippine film industry. Alam nyo mga kapatid, no, ito ang itong local adaptation ng hit Korean movie more than a decade ago na pinagbidahan ni Song Joong-ki na talaga namang inaabangan ng mga tagahanga. At para nga sa mga kapatid din natin na inaabangan na ito, good news dahil nga kamakailan sa ginanap na special screening para sa mga special influencers at critic, umani ng papuri. Ito nga ang pelikula, pati na ang performance ni Robin at Angela. At another good news mga kapatid, dahil kapag napanood na ito nationwide sa Wednesday, sa mga SM Cinema, pinababa ang ticket price nito. 275 pesos para sa mga sinihan dito sa Metro Manila at 230 pesos para sa mga SM Cinemas sa mga probinsya. Ito ang paraan ng Viva para nga mahikayat yung mga kapatid natin at kababayan na manood ng local films at tangkilikin ang pelikulang Pilipino.
And this time, no, Jervy, bago tayo mag-extra, makakasama natin ang direktor mismo ng Aware Wolf Boy, si Direk Crisanto Aquino. Hi, Direk! Good evening. Live po tayo sa Frontline Pilipinas. Good evening everyone. Maraming salamat. Direk, anong aabangan ng Rabgel fans and most especially ng mga Filipino moviegoer dito nga po sa local adaptation ng Aware Wolf Boy? Nako, kailangang abangan ng buong Pilipinas kung gaano kahusay na artista si Robin Angeles at Angela Muji. Grabe, lahat ng reviews positive about them. Wala akong masabi. You've been working with them for a couple of months now, Direk. Anong masasabi mo sa performance ni Robin at Angela dito nga sa Aware Wolf Boy? Magandang simula kasi new breed actor sila pero yung kanilang professionalism ay nandun. Sinyalis siya na maganda ang future ng dalawang to. Direk, invite na natin yung ating mga kapatid to watch Aware Wolf Boy sa mga sinehan. Mga kapwa ko Pilipino, mga kapatid, iniimbita ko kayong manood ng Aware Wolf Boy, January 14 na po sa lahat ng sinehan sa buong Pilipinas. Salamat po. Thank you, Direk. Salamat. Ayan. Yan ang latest mula dito sa isang mall sa Mandaluyong City. Jervy. Congratulations, Rabgel, at maraming salamat, Bon Villonario. News 5 exclusive. Viral na pag-aresto sa isang lalaking naninigarilyo. Naging marahas nga ba? Dito sinasakal. Ganyan na ka pa eh. Nahirapan na ako. Taxi driver, pinipilit ang kanyang pasahero na gumawa ng kahalayan. Hindi mo itong ko. Yung may wagang ko. At unang bagyo ngayong taon, pinangambahang mabuo ngayong linggo. Abangan ang lahat ng iyan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sinakal at persan pang inihiga sa kalsadang isang lalaki sa Taguig City. Dahil daw yan sa paglabag niya sa anti-smoking ordinance ng lungsod. Nasa frontline ng balitang yan si Mr. Exclusive, Gary De Leon. Mag-report ka. Abot-abot ang pakiusap ng mga tao sa lalaking nakasuotong uniforme. Enforcer siya ng Anti-Smoking Task Force sa Taguig. Ang enforcer kasi, inangklahan sa leeg ang lalaking nakahiga sa kalsada. Siya si Ariel, isang call center agent. Namin pakihirapan kung hindi ka sumusunod kayo, di ba? Nahirapan na ako, Hanggang sa tapikin na ng kasama ni Ariel ang enforcer para bitawan na ito pero ayaw makinig ng enforcer. Pero sir, nahirapan na sir. Sagot niya. Dito sinasakay. Dito sinasakay. Ganyan na ka pa eh. Nahirapan na ako. Ang isa pang kasama ni Ariel, sinubukang kausapin ng ibang enforcer. Di magandang ginagawa mo. Maya-maya, itinayo na si Ariel sa kapinusasan. Sinita rin ng babaeng enforcer ang kumukuha ng video. Ang tila maras na pag-aresto kay Ariel nangyari sa tapat ng isang gusali ng isang call center sa BGC Taguig. Naka-break time daw sina Ariel pasado 1:00 ng madaling araw nitong Huwebes. Naninigarilyo sila sa designated smoking area ng madaanan ng Anti-Smoking Task Force. Pagdating po nila doon ay ako po agad yung ina-friend ng babae. Ang sa akin po, yung sigarilyo po, wala na po sa akin noong time na dumating siya pagkababa niya. Sabi ni alias Ariel, bigla raw siyang kinabahan dahil sa dami-rami daw na naninigarilyo sa lugar. Siya lamang daw ang sinita ng babae. Kaya lumayo siya at naglakad. Pero anong nangyari, linapitan daw siya ng babae at hinila ang kanyang ID. Dito na raw nagkagulo. Hinabol daw siya ng babaeng enforcer
para alamin ang pangalan at bigyan ng violation ticket. Pinilit ko sarili ko na iwasan yung ticket. Iniiwasan ko siya, wala akong intensyon na banggain siya kung ano man. Iniiwasan ko pa nga po siya. Tapos bigla niya pong hinatak yung ID list ko. Siyempre ang tendency ko po, ilahin pabalik. Doon na po nagsugudan yung mga kasamahan niya na sa leeg po ang kapit. Kinuyog daw siya ng mga lalaking enforcers saka persang inihiga sa kalsada. Humingi na po akong saklolo kasi hindi na po ako talaga makahinga. Malaking tao po yung sumakal sa akin. Humingi raw siya ng pasensya sa babaeng enforcer para hindi na makulong. Pero dinala sa police station si Ariel at ikinulong matapos kasuhan ng task force ng direct assault. Binigyan din siya ng violation ticket na babayaran niya ng 1,000 piso. Ito'y dapat ititikitan lang. Citation ticket sa violations ng City Ordinance number 5 paragraph A or anti-smoking in public place. Itong kanyang sinisita ay nanlaban at hindi nagpakita ng pagsunod sa authority. Nakitahan natin ng masyadong exaggeration, yung pagkaka-aresto sa doon lamang nag-umpisa. Sinubukan namin kunan ng pahayag ang hepe ng task force pero tumanggi sila. Sa salaysay ng enforcer na si Sara, nanakit daw si Ariel. Itong kasong ito ay na-file na natin sa prosecutor. At ang binigyang pansin dito, maliban dyan sa mga video, ay yung medical certificate na nagtamo ng sugat or ng pasa itong babae na enforcer natin. Sa isang pahayag, iginit naman ng tagig LGU na ang pag-restrain ay ginawa lang matapos manlaban at makapanakit umano ng enforcer si Ariel. Panawagan pa nila maging responsable raw sana ang publiko sa pagbabahagi ng impormasyon at igalang ang due process. Ang kampo ni Ariel handa rin daw magsampa ng reklamo. Ang Commission on Human Rights naman, pinag-aaralan na raw ang viral video ng pag-aresto. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Posibleng abuti ng kalahating taon o higit pa ang pag-aalboroto ng Bulkang Mayon sa Albay. Ang problema, nagkakahawaan na ng sakit sa mga evacuation center. Live mula sa Daraga, Albay, nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Gio, ano na bang mga aktibidad ng bulkan? Maricel, sa nakalipas na magdamag, umabot sa 133 ang rockfall events at 37 pyroclastic density currents o pagragasa ng uson. Nakadagdag pa dyan ang lava flow, pagdalo yan ng mga tunaw at napakainit na bato na mula sa bunganga ng bulkan. Hating gabi kanina, naobserbahan ang lava flow o pagdaloy ng mga tunaw na bato mula sa bunganga ng Bulkang Mayon sa Albay. Sinabayan pa ito ng tinatawag na volcanic tremor o mahinang ugong bunsod ng paggalaw ng magma at volcanic gas sa loob ng Mayon ayon sa PHIVOLCS. Dahil sa mga pagguho sa bunganga ng bulkan, patuloy na nagkakaroon ng uson o mabilis na pagdausdos ng mapanganib na volcanic gas na may halong mainit na abo at mga tunaw na bato. Ayon pa sa PHIVOLCS, posibleng tumagal ng 6 na buwan ang pag-aalboruto ng bulkan na nakitaan ng lava flow na umabot ng 200 meters sa dalisdis ng Mayon. Actually, may lava dome na form, pero for the past few days at least na chunks yung na or tipak-tipak yung na detach. Ngayon nagaana unti-unti nang gumagalaw pababa as one big yung parang kumbaga yung one big mass. Ang problema, matatagalan din sa evacuation centers ang mga residente mula sa 6-kilometer Permanent Danger Zone o PDZ ng Mayon. Kabilang sa mga inilikas ang agtatabang non-indigenous community ng Barangay Bunga sa lungsod ng Tabaco, abaka, niyog at sili ang pangunahing pananim ng mga indigenous people o IP. Sa kabila ng banta ng bulkan, mas pipiliin pa rin umano ni Teresita na bumalik sa kanilang lugar kahit pabigyan sila ng relocation. Wala po kaming hanap buhay doon. Wala po kaming maintenance sa trabaho. Dito ho sa Mayon Rest House, nagkapagtatanim pa kami. Problemado ang katutubong grupo at ilang magsasaka na pansamantalang nawalan ng kabuhayan. Bawal pa rin kasing balikan ang kanilang mga pananim.
Tama, meron kaming pagkain. Pero po yung ano talaga, yung pinansyal kulang po, sir. Kasi, siyempre dati noon, meron kaming pinagkukunan. Ngayon na meron ng ashfall, yung tanim po namin, apektado na talaga. Na ano po sila, naluluto na ng ashfall. Tapos, yung ano naman po, yung hayop naman namin, walang makain na damo. Bukod dyan, nasisira rin ang kanilang pananim dahil sa ashfall. Sa dami pa ng mga bakwit sa evacuation centers, problema ngayon ang hawaan ng sakit gaya ng ubo at sipon sa mga bata at sanggol. Tinutugunan na raw yan ng Albay Provincial Government para masiguro ang kalinisan sa mga evacuation center, isasama sa Cash for Work program ng DSWD ang mga bakwit na nawalan ng kabuhayan. Kasi yung food, yung evacuation centers, no? Kasi hindi na yon basta-basta kasi marami ng tao. Especially ang hygiene sa loob, yung paliguan, yung inumin, at saka siyempre yung pagkain. Yung cash for work, magkano ibibigay? 435 pesos, di ba? Regional Wage Board yan. Sa kabila ng pag-aalboroto ng Mayon, dagsa pa rin ang mga turista sa Albay. Yung iba marami din pumupunta, nag-uosyoso, lalo na yung mga hindi pa masyado nakakakita nitong paghirap ni Mayon. Yung iba nga, nag-overnight, nagka-camping. Isa sa mga dinayo ang Daraga Church kung saan tanaw ang perfect cone ng Mayon. Inabangan namin kagabi yung pag-alburuto ng Mayon. Tinignan namin yung laba. Gandang tignan na paggabi, lalo na paggabi. Sa kabila ng pagkamangha ng mga turista sa pag-aalburuto ng Mayon, nagsisilbing paalala naman ito sa mga Albayano na ang ganda ng bulkan may dalang panganib. Tila tahimik na saksi daw dyan ang kagsawaruin sa Daraga. Sa likod kasi ng dinarayong pasyalan ang mga buhay na nasawi nang sumabog ang bulkan noong 1814. Abiso sa mga biyahero, kanselado ang ilang Cebu Pacific flights to and from Manila to Daraga at round-trip flights mula Cebu patungo naman rito sa Daraga. Ayon sa Kaap, dahil yan sa patuloy na aktibidad ng bulkan, magtatagal ang flight cancellations hanggang bukas, Martes, January 13. Maricel, balik sa'yo. Maraming salamat at ingat kayo riyan, Gio Robles. Weather update tayo mga kapatid. Sa ngayon, wala pa naman tayong binabantayang anumang sama ng panahon sa loob o labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero meron tayong posibleng mabuong sama ng panahon sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ngayong linggo. Narito po ang tropical cyclone threat potential ng Pag-asa. Pinapakita dito na meron tayong medium to high chance na magkaroon tayo ng sirkulasyon dito sa eastern section ng Mindanao ngayong linggo. Sa ngayon, yan po ay posibleng low pressure area at hindi po natin inaalis ang possibility na yan po ay maging isang ganap na bagyo. If ever, yan po ay mabibigyan ng local name na Ada o ang ating unang bagyo ngayong 2026. Sa ngayon, ito po ay non-existent pa. Ito po ay computer model output pa lamang, pero dahil ito po ay didikit sa ating bansa at posibleng magpaulan kasama ng ating shear line, yan po ay babantayan natin sa mga susunod na araw. Sa ngayon, ito pa rin tatlong weather system ang nakaka-apekto sa atin. Yung ating shear line ay nagpapaulan pa rin dito sa eastern section ng Luzon, nagdadala pa rin ng malamig na panahon sa malaking bahagi ng Luzon. Itong ating amihan o northeast monsoon at yung ating easterlies naman ay nakaka-apekto dito sa southern Luzon, Visayas at Mindanao. Dahil po sa ating shear line, meron po tayong mga posibleng kalat-kalat na pagulan sa ilang areas ng Aurora, Isabela, kasama na po dyan ang Cagayan. Meron din tayong mga posibleng mahihinang pagulan sa mga kabundukan ng Cordillera, kasama na po dyan ang Baguio City. At magpapatuloy po ang malamig na gabi at madaling araw sa malaking bahagi ng Luzon dahil sa epekto ng ating amihan o northeast monsoon. Samantala, ang ilang bahagi ng Bicol Region at Eastern Visayas ay medyo mas mataas yung ating tsansa ng pagulan at posible po yung ating mga thunderstorms dahil sa epekto ng ating easterlies. Pinapakita din dito sa ating rain map ang paglapit ng ating namumuong sama ng panahon dito po sa eastern section ng Visayas at Mindanao. Sa ngayon, hindi po natin ito inaasahang maging napakalakas na bagyo. Pero yan po ay magdadala po ng pag-ulan sa ilang bahagi ng ating bansa as early as Thursday hanggang pumasok ng weekend. Kaya yan po ay patuloy nating babantayan in the next few days pa. Sa ngayon, dito po sa Metro Manila, wala pong magiging direktang epekto itong ating posibleng sama ng panahon. Magiging maliwalas pa rin po ang ating panahon ngayong linggo. At kung may mga pagulan tayo, ito po yung mga isolated lamang na mahihinang pagulan o yung mga dagliang pagulan na kadalasang nangyayari tuwing hapon at gabi. Kaya sa mga lalabas ng bahay, ugaliin pa rin po natin ang pagdadala ng payo. At yan muna latest sa ating lagay na panahon. Muli ako po ang inyong
Weather frontliner Alvin Pura na laging may panahon para sa'yo. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. Usap-usapan ang mga newfound love sa showbiz. Isa na nga dyan ang 29 years in the making na love story ni na Aiko Melendez at Juan Mig Bondok. Sa IG, nag-flex si Juan Mig ng all smiles photos nila ni Aiko. Caption niya po dyan, happy together after 29 years, quote-unquote. Unang pinag-usapan sina Aiko at Juan Mig nang mag-guest ang dating aktor sa vlog ni Aiko. Diyan din naman inamin ni Juan Mig na dati siyang nanligaw kay Aiko pero nabasted. Sa isang TikTok live, sinabi ng dalawa na hindi pa sila. Well, officially, laman din po ng dating rumors sina Juliana Gomez at Richie Rivero. Nag-viral kasi ang video ng dalawa na magka-holding hands habang nasa isang mall. Wala pa pong pahayag sina Richie at Juliana tungkol dyan. Eto pa nga, wala na talagang makakapigil sa galit ni Ruby na ginagampanan ni Miss Yula Valdez. Kaya si Diamond, played by Claudine Barreto, abay manganganib ng husto. Hayop kayong mga tuwag! Sama kayo sa impyerno! Yan ang maiinit na eksenang aabangan natin mamaya sa kapatid action seryeng Totoy Bato. Hihingi ng saklolo si Stanley, played by Mark Anthony Fernandez kina Totoy. Maniwala naman kaya sina Totoy? Tutok na sa Totoy Bato ngayong gabi sa Todomax Primetime 5 pagkatapos ng Frontline Pilipinas. Susunod, pagsisleeveless ni Senator Amy Marcos sa simbahan sa Cebu, binutakti ng batikos. Lalaking miyembro ng Philippine Marines, hinostage ang kalipin dahil sa TikTok. At Senator Ping Lacson bumelta kay Senadora Amy Marcos na ang dami raw sinasabi pero meron din namang higit 2 bilyong pisong allocables noong 2025 budget. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga may init na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Inulan ng batikos ang pagsusuot ng sleeveless ni Senador Amy Marcos sa loob ng Basilica Menore del Santo Niño de Cebu. Bumisita ang senadora sa simbahan noong Sabado bilang pakikiisa sa Sinulog Festival. Pero may mga pumuna sa kanyang damit. Ipinagbabawal kasi sa simbahan ang pagsusuot ng sando, shorts o punit-punit na pantalon. Dinipensahan naman ni Cebu Governor Pam Baricuatro ang senadora. Posibleng nagkaroon lang daw ng hindi pagkakaunawaan. Panawagan niya sa mga kapwa Cebuano, huwag agad manghusga. Aniya, pairalin daw ang diwa ng sinulog na kabutihang loob. Inamin din ni Baricuatro na nagkamali siya dahil nakalimutan niyang sabihan ng senadora na huwag magsuot ng sleeveless. Bumuelta si Senate President Pro Tempore Ping Lacson kay Senator Amy Marcos. Git ni Lacson ang daming sinasabi ng senadora kahit siya naman itong may higit 2 bilyong pisong allocables noon sa 2025 budget. Ang buong detalye nasa Frontline Report ni Mean Los Baños. Manahimik na lang. Yan ang naging buwelta ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson kay Senator Amy Marcos. Kasunod yan ang sunod-sunod na patutsada ng senadora sa 2026 national budget. Kesyo, soft pork at giniling umano ito. Kaya siguro tinawag na pork ang pork barrel dahil madalas talaga namang binababoy lang ng ilang mambabatas ang pondo natin. Pag malalaki ang tipak, mahirap isilid, parang pork barrel. Kaya ang ginagawa, ginigiling.
Kaya sagot sa kanya ni Senator Lacson, kung ganyan daw ang definition ng pork, mismo ang senadora ang may pork barrel noon daw 2025. Paliwanag ni Lacson, merong 2.5 billion pesos na allocables na iniuugnay kay Senator Amy sa 2025 budget. Base yan sa mga dokumentong iniwan ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral na binigay ng kampo nito kay Lacson. Wala rin daw moral ascendancy o moral na otoridad ang senadora para punahin ang budget. Anya, miyembro ng Bicameral Conference Committee ang senadora na siyang bumusisi sa budget, pero bakit daw hindi siya agad umangal doon tungkol sa sinasabi niyang pork? Hirit pa ni Lacson, pinupuna ni Senator Amy ang mga ayuda programs pero siya naman ang mahilig dumalo sa mga distribution nito. Huwag na lang daw sanang magsalita ang senadora dahil babalik sa kanya ang puna. Maging si Senate President Tito Soto, pumalag sa mga kritisismo ni Senator Marcos. Tinawag niya itong unfair at baseless. Her accusations are unfair and baseless. Problema yung pagka nagninikpicking ka na di ba? Of course, she's entitled to her wrong opinion, own opinion. Sinagot din ni Soto ang hinala ng senadora na gagamitin ng umano'y soft pork sa impeachment case laban kay VP Sara Duterte. Wala. Hindi nababanggit si VP Sara except during her budget time. Ewan ko masyadong nagiging siguro yung iba, nagiging paranoid. Imbento rin daw ang pahayag ng senadora na pinagbabawalan umano ang mga miyembro ng Blue Ribbon Committee na iuugnay ang ilang personalidad, gaya ni dating Speaker Martin Romualdez sa mga pagdinig. Dagdag dyan ni Senator Lacson na chairman ng komite, ano raw bang pressure ang sinasabi ni Senator Amy? Hindi naman siya umaaten sa mga hearing. Mukhang gusto raw mag-apply ni Senator Amy na miyaw-miyaw ng Senado. Sagot ni Senator Amy, parang masyadong gigil si Senator Ping sa kanya. Baka raw mauwi sa sabunutan at mukhang talo daw dyan ang senadora. Paliwanag ni Senator Amy, wishlist lang daw ang tinutukoy na allocables ni Lacson na binibigay raw sa DPWH. Wala raw na pagbigyan kahit isa sa mga hiniling nilang proyekto ni na Senators Bongo, Bato de Rosa at Robin Padilla. Wala rin daw alam ang senadora sa allocables umano ng administrasyon. Samantala, magsisimula ulit ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay sa flood control scandal sa January 19. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Umangat sa number 49 ang ranking ni Pinay tennis ace Alex Ayala sa women's tennis. Panibagong career high ito ni Alex mula sa number 50 na na-achieve niya last year. Malaking boost sa ranking ni Alex ang ASB Classic sa New Zealand kung saan umabot siya sa semifinals. Sunod na sasabak si Alex sa Kooyong Classic sa Melbourne, Australia. Una niyang makakaharap si Donna Vekic na tinalo niya rin sa first round ng ASB Classic. Parte pa rin ito ng paghahanda niya para sa mas malaking Grand Slam tournament na Australian Open. Nag-leave of absence ang Petrogas Angels sa PVL. Ibig sabihin exit na sa liga ang team na nagwagi ng 4 na championship sa loob ng 7 taon. Kabilang dyan ang All-Filipino at Reinforced Conference titles na nakuha nila last season. Nangyari ito matapos ang bali-balitang hindi pumayag ang PVL sa merger ng Petrogas at Nextled Chameleons. Yan ay para maibsan sana ang umano'y financial problems ng Angels. Free agents na ang lahat ng players ng Angels at posibleng sa Nextled din daw maglaro ang ilan sa kanila. Dating Pangulong Rodrigo Duterte, lumalala na raw ang kalusugan. At sa pulsa video, taxi driver sinubukang pilitin ang pasahero niya na mag-iba sila ng daan para lang sa kanyang kalaswaan. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.
Nagbabala ang palasyo sa mga testigo sa flood control scandal na planong bawiin ang kanilang testimonya. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Kumambyo na raw si dating DPWH Bulacan District Engineer Henry Alcantara. Ayon sa ulat, itinanggi ni Alcantara sa kanyang counter-affidavit na wala umano siyang kinalaman sa anumang kickback scheme o ghost projects. Unang ibinunyag ni Alcantara sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na may pagkakataong siya mismo ang nagde-deliver ng pera sa ilang mambabatas. Nagbalik rin daw siya ng higit 181 million pesos sa DOJ bilang bahagi ng kanyang restitution. Ang pera raw na ito ang kanyang komisyon mula sa mga ghost flood control projects sa Bulacan. Babala ni Senate Blue Ribbon Chairman Ping Lacson, pwedeng makasuhan ng perjury ang sinumang magbabawi ng kanilang sinumpaang salaysay. Gayunman, hindi na raw nagulat si Lacson kung may nagkumbinsi kay Alcantara na bumaligtad. Sa kabila niyan, tiwala si Lacson na hindi babagsak ang kaso laban sa mga personalidad na isinangkot sa flood control kickbacks dahil lang sa pagbawi ng salaysay. Giit pa ni Lacson, nagbalik na nga ng pera si Alcantara at sasakyan si dating DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez sa gobyerno. Ito raw ang indikasyon ng pag-amin ng kanilang pagkakadawit sa anomalya. Sa January 19, magpapatuloy ang susunod na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa flood control. May babala rin ang Malacanang sa mga dating opisyal ng DPWH na huwag magpagamit. Wala po tayong personal knowledge on that. Pero muli, sa mga witnesses na maaaring makatulong sa bansa, huwag po kayong magpaloko dahil baka po lumabas na instant na kayo po ang maligtas dahil sa inyong mga katotohanan isisiwalat, kayo'y magamit at kayo pa ang mapunta sa kulungan. At ang inyong itinuturo na malalaking isda, sila pa po ang makawala. Ayon sa DOJ, wala silang natatanggap na kahit anong pagbawi ng salaysay ni Alcantara. Sa ngayon, gumugulong pa rin ang preliminary investigation ng Department of Justice sa mga reklamo kaugnay ng flood control scandal at hinihintay pa kung kailan mailalabas ang resolusyon. Ayon naman sa Ombudsman, tila ingay lang ang isyu. Magbabase lang daw sila sa mga sinumpaang salaysay. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Isang panalo na lang ang kailangan ng TNT Tropang 5G sa Race to Golden Glory ng Philippine Cup. Naitabla naman ng Barangay Ginebra ang serya nila ng sister team na San Miguel Beermen. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Mainit ang shooting ng San Miguel Beermen sa simula pa lang ng Game 4 ng PBA Philippine Cup Semifinals kontra Barangay Ginebra sa MOA Arena. Pero pagdating ng second half, tila nabuhayan na ang Gene Kings. Nagtulong-tulong sina Scotty Thompson, Jason David at Troy Rosario sa huling yugto para makuha ng barangay ang panalo 105-91. Tabla na ang serye sa 2-2. Historic ang panalong yan para kay Scotty na nakapagtala ng triple-double 35 points, 11 rebounds at 11 assists. Siya ang kauna-unahang local player na nakapagtala ng 30-point triple-double sa PBA in 36 years. We moved the ball so much better today, made their defense work. We had 30-plus assists tonight, and when we can make 30-plus assists, that's when we're really at our best. And so the guys really embraced the idea of ball movement tonight. Sa kabilang banda naman, isang panalo na lang ang kailangan ng TNT Tropang 5G para makapasok sa finals. Tinambakan nila ang sister team na Meralco Bolts sa score na 102-83. Nanguna para sa TNT si Poy Eram matapos magtala ng 27 points, 9 rebounds at 3 blocks. Yes, panalo kami pero meron pa kami maraming kailangang i-adjust pa sa defense sa offense namin. We won the first 3 steps. Yun ang pinaka-importante. Sa kabila ng good news, malaking dagok para sa Bolts ang kawalan ni Chris Newsome na hindi nakalaro dahil sa injury. Posibleng abutin daw ng higit 1 buwan ang recovery ni Newsome. Susubukan ng Tropang 5G na selyuhan ang serye sa Game 5 sa Miyerkules. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Yan muna ang latest sa Frontline ng Sports. Ako po si Diego Dario. Susunod, sa pulsa video, lalaki biglang nasunog ang bahagi ng damit nang dahil sa power bank na hindi naman niya ginagamit. Babaeng panay TikTok daw ang inaatupan, inostage, sinakal ng sinturon at tinutukan ng baril ng kanyang kinakasama.
At ngayong maraming may trangkaso, alam niyo bang may 4 na uri ng influenza at minsan na itong nagdudulot ng pandemya? Himayin yan sa K-Alaman. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Biglang nagliyab ang power bank na dala ng isang pasahero sa underground train station sa China. Makikita sa video na nag-aapoy ang damit ng lalaking kumakaripas pababa ng escalator. Napatayo tuloy at nagsilayuan ang ibang pasahero. Agad namang rumesponde ang mga staff ng istasyon at naapula ang apoy. Wala namang nasaktan sa insidente. Ayon sa may-ari, hindi niya ginagamit ang power bank at nasa loob lang ito ng bulsa ng kanyang jacket nang biglang sumiklab. Hinala ng otoridad nagkaroon ng internal short circuit ang power bank o posibleng depektibo talaga ito. Makapigil hininga ang pagsagip ng mga residente sa isang aso sa China. Natrap ang aso sa gitna ng rumaragasang ilog, pero walang alinlangang lumusong ang dalawang lalaki. Gumamit sila ng kahoy na hagdan bilang tulay para maabot ang aso. Pusa ring lumapit sa kanila ang fur baby. Makalipas ang ilang minuto, nasagip din ng aso. Dinala siya sa ligtas na lugar. Higit 10 pa na luxury car na pagmamay-ari umano ni dating Congressman Zaldico ang hinahanap ngayon ng PNP Highway Patrol Group. Paliwanag ni HPG Acting Director Police Brigadier General Hansen Malantan, nakatanggap sila ng impormasyon na higit 24 na sasakyan talaga ni Ko ang itinatago sa isang condominium building sa BGC Taguig City. 14 lang sa mga ito ang nadatna nila nang lusubin ang lugar noong January 8. 12 ang nasamsam at na-turn over na sa ICI dahil hindi na paandar ang 2 pa. Naninindigan naman ang PNP na legal ang ginawang pagkumpiska sa mga kotse ni Ko. Alinsunod daw ito sa direktiba ng Pangulo at naaayon sa batas. Una nang sinabi ng abogado ni Ko na pinag-aaralan nilang magsampa ng reklamo matapos ang anyay iligal na pagsamsam sa mga kotse. Ano ikakaso nila sa amin? Na kinuha namin yung sasakyan nila, na naka-uniforme kami, nagpaalam kami sa kanila. They granted it, give them receipts, at sinabi namin, dalhin namin dito sa ICI compound. Is that carnapping? Muling humirit ng pansamantalang kalayaan sa ICC ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Git ng defense team ng dating Pangulo, lumalala na umano ang lagay ng kalusugan niya. Git din nila, hindi naman flight risk ang dating Pangulo at wala raw itong kakayahang tumakas. Hindi rin daw kaya ng dating Pangulo na pagbantaan ang mga testigo dahil sa mahina na nitong pangangatawan. Nauna nang binasura ng pre-trial chamber ang hiling na interim release ng dating Pangulo. Pero muling umapila ang defense team ng dating Pangulong Duterte. Mga kapatid, kapag sinabing flu o trangkaso, madalas iniisip natin simpleng sakit lang ito. Pero alam niyo po ba na ang flu ay may seryosong kasaysayan na humubog sa public health ng buong mundo? May 4 na uri po ng influenza virus, ang A,
B, C at D. Influenza A, ang pinakadelikado at pinakamabilis mag-mutate o magbago. Ito rin po ang sanhi ng mga malalaking pandemya sa kasaysayan. Diyan po kabilang ang mga subtype gaya ng H1N1 o swine flu, H3N2 at H5N1 o bird flu. Sa influenza A, hindi lang po tao, kundi pati ibon at iba pang hayop ay maaari pong mahawa. Pumunta naman po tayo sa influenza B. Mas karaniwan po ito sa tao. Hindi kasing lala ng influenza A, pero ito ang madalas na sanhi ng seasonal flu outbreaks, lalo na po sa mga bata. Bihira naman ang influenza C. Medyo nonchalant lang ang sintomas niyan. Hindi ito naging sanhi ng anumang pandemya. Habang ang influenza D, yan naman yung karaniwang natatagpuan sa mga hayop gaya ng baka. Hindi na po bago ang flu. Katunayan, isa ito sa mga pinakamatandang sakit sa kasaysayan. Noong 1918, nagkaroon po ng Spanish flu pandemic. Ito ang pinaka-nakakatakot na yugto ng influenza sa kasaysayan. Tinatayang 50 million ang namatay sa buong mundo. Mas marami pa ito kaysa sa mga namatay noong World War I. Taong 1957 naman, nagkaroon ng Asian flu or H2N2. Nagsimula sa East Asia at kumalat sa iba't ibang kontinente. Higit 1 milyon ang namatay. Sunod ang 1968 Hong Kong flu or H3N2. Isa na namang mutation ng influenza A virus. H1N1 swine flu pandemic naman ang tumama noong taong 2009. Dito, mas lalong pinaigting ang kampanya sa bakuna. Hanggang ngayon, patuloy pa rin ang mga sayantipiko sa pag-aaral at pagbabantay sa influenza virus dahil sa posibilidad nitong mag-evolve at magdulot ng panibagong pandemya. Kaya naman, magpabakuna taon-taon, maghugas ng kamay, mag-face mask kapag may sintomas, at magtiwala sa siyensya, hindi po sa fake news. Dahil sa panahon ng krisis pangkalusugan, ang K-alaman ay K-yamanan. Okay. Susunod, taxi driver gustong dumaan sa ibang kalsada para gumawa ng kahalayan sa kanyang pasahero. At sikat na animated film na K-pop Demon Hunters gumawa ng kasaysayan sa Golden Globe Awards. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. Nagsama-sama na naman ang big name sa Hollywood sa katatapos lang na Golden Globes 2025. Historic win naman para sa hit animated film na K-pop Demon Hunters dahil for the first time, iisang pelikula lang ang nanalo ng Best Original Song at Best Animated Film. Ang iba pang winners sa Frontline Report ni MJ Marfort. Award season na sa Hollywood at inumpisahan yan ng Golden Globes kahapon. As glitzy as the trophies, nagsama-sama ang pinakamalalaking celebrities ng Hollywood sa Beverly Hills para sa 83rd Golden Globes hosted by comedian Nikki Glaser. Sa pelikula, Best Motion Picture for Drama ang Hamnet. Best Motion Picture for Musical or Comedy naman ang One Battle After Another. Nakuha rin ang nasabing pelikula ang Best Screenplay at Best Director para kay Paul Thomas Anderson. Best Actress for Drama si Jessie Buckley para sa Hamnet. Best Actor for Drama si Wagner Moura para sa The Secret Agent. Best Actress for Comedy or Musical naman si Rose Byrne. Best Actor for Comedy or Musical si Timothée Chalamet para sa Marty Supreme na may pakilig message pa para kay Kylie Jenner. For my parents, for my partner, I love you. Thank you so much.
For television, Best Drama ang The Pit. Best Comedy Series ang The Studio. At Best Limited Series naman ang Adolescence with 3 other acting wins. Notable win din ngayong season ang panalo ng Golden bilang Best Original Song mula sa hit Korean animated film na K-pop Demon Hunters. It's a dream come true to be part of a song that is helping other girls, other boys, and everyone from all ages to get through their hardship and to accept themselves. So thank you, Golden Globes, for accepting my voice and our voice. Buena manong winner naman sa bagong Best Podcast category, ang actress-comedian na si Amy Poehler. Para sa Good Hang with Amy Poehler. Highlight din ng gabi ang special awards para kina Helen Mirren for Cecile B. DeMille Award and Sarah Jessica Parker na tumanggap ng Carol Burnett Award. Next glitzy event naman ang Oscars. Nagbabalita mula sa Frontline. MJ Marfori, News 5. At yan nga po ang ating mga showbiz update at kay Alaman ngayong Lunes. See you tomorrow mga kapatid. Ako po si Jervy Wrightson. Nang dahil sa TikTok, hinostage ng isang lalaki ang kanyang kinakasama sa Zamboanga City. Agad na aresto ang suspect na napagalamang miyembro ng Philippine Marines. Base sa investigasyon, may kinagalit ang suspect sa TikTok account ng kanyang ka-live-in. Nawiyan sa pagtatalo hanggang sa sinakal ng sinturon ang biktima. Hindi pa nakontento, tinutukan din siya ng baril at pinagbantaang papatayin. Ang biktima ikinulong sa boarding house pero sumigaw raw siya na saktong narinig naman ang kanyang kapatid. Kaya naman nakahingi ng saklolo sa mga pulis at nasagip ang biktima. Naaresto rin ang suspect at nakuha ang kanyang baril. Naharap siya sa kaukulang kaso. Sa pulsa video, ang pagpupumilit ng isang taxi driver sa kanyang pasahero na mag-iba ng daan. Niyaya pa ang pasahero na gumawa ng kalaswaan. Ang buong detalye nasa Frontline report ni Gary De Leon. Dito lang tayo. Turn right onto Senora de La Paz. Ano po ba gagawin ko yan? Viral ang video na yan ng isang taxi driver na inaya ng kahalayan ng kanyang pasahero. Ikanan ko na doon. Maririnig na pinipilit ng driver ang pasahero na obvious namang hindi komportable. Inaya pa nitong dumaan sa C5 dahil madilim daw doon at pwedeng gumawa ng kahalayan. Malayo po yung C5 ko niya. Pero kahit natatakot, nagmatigas ang pasahero. Yun nga lang, ang driver ayaw pa rin paawat sa kabastusan. Hanap pa yung pisto, iba? Nang ano po? Hanap pa yung pisto. Kuya, hindi ko po alam. Kaya, hindi mo itong pangko. Yung may wagang ko. Hindi na nakuna ng buong pangyayari, pero sa huli, ligtas naman daw nakauwi ang pasahero. Pero labis ang tromang inabot niya mula sa taxi driver. Sa caption ng video, ikinuwento ng uploader na kaibigan niya ang kumuha ng video. Wala raw kasing masakyan noon, kaya nagpabook ng taxi mula San Antonio Valley 1 hanggang BF Homes sa Parañaque. Buong biyahe raw naging bastos ang pakikipag-usap ng driver. Tinanong pa raw ang pasahero kung kumakain siya ng hotdog at kung may karanasan na raw ba siya sa pakikipagtalik. Sinubukan pa ng News 5 na kunin ang panig ng uploader. Pero sa ngayon, inilapit na ng News 5 sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang naturang viral na video. Ayon sa ahensya, ititrace muna ang complainant bago makapagpapadala ng show cause order laban sa manyak na driver. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Abangan niyo ulit kami bukas dito sa TV5 sa 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM. Kami ang inyong kapatid sa balitaan at public service. Walang iwanan sa Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.